Nung nakaraan ay nagawang makita ng malapitan ni Xinlang ang tanyag na si Ningyan at pagkatapos, si Xinlang ay tuluyan ng nagpaalam. Sa Royal Palace Garden ay humingi ng tawad si King Ning Yuanxian kay Princess Ninghan dahil umano'y pagkatapos na mawasak ni Emperor Zhangli, hindi niya na ma-withstand ang pressure mula sa Great Yan Empire na saktan niya ang ina nito, at napuwersa itong umalis sa tabi niya sa murang edad. Matapos ang naging pagbagsak ni Emperor Zhangli, ang sitwasyon ni Princess Ninghan ay naging mas mapanganib, since siya ay ang designated na daughter-in-law ni Emperor Zhangli. Si Master Zuo Si ay ang siyang pamrotekta sa kanya sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanya bilang direct disciple, dahil sa ang bloodline ni Princess Ninghan ay napaka-rare at makapangyarihan. Xiaohan saad ni King Ning Yuanxian, kamusta raw ba ito sa nagdaang mga taon? Sumagot si Princess Ninghan na siya ay ayos lang naman. Sinabi ni King Ning Yuanxian na narinig niyang ito ay sama-sama kay Master Zuo Si sa iba't ibang bansa upang maghukay sa mga ancient ruins, ang resulta daw ba ay naging mabunga. Sumagot si Princess Ninghan na kung susukatin sa loob ng mahigit 10 taon ang gains ay talagang napaka-great, subalit kung susukatin araw-araw o kaya naman bawat buwan, ang resulta ay sapat na upang ang isa ay madespera dahil kung minsan nga inaabot sila ng ilang buwan nang walang anumang nahahanap. Sinabi ni King Ning Yuanxian na ang prince ng Great Chen Kingdom na si Ying Wumang ay tumungo rito at formal na nag-propose ng marriage, gusto itong mapang-asawa. Sumagot si Princess Ninghan na ang taong iyon ay lubhang napaka-komplikado, napaka-mapanganib, dahil sa iyon ay hindi lang prinsipe ng Great Chen Kingdom kundi half-young master din ng Futu Mountain. Sinabi ni King Ning Yuanxian na maging siya ay hindi rin gusto ang taong iyon. By the way, father, sabat ni Princess Ninghan, gusto raw ba nitong i-divorce si Xiaoyan sa heir ni Prince Lian? Ang Xiaoyan na tinutukoy niya ay si Princess Ningyan. Oo, tugon ni King Ning Yuanxian sabay tanong kung natingnan ba nito ng maayos si Xinlang ngayon lang. Sumagot si Princess Ninghan na iyon ay napaka-charming at isa sa top handsome men ng mundo. Sinabi ni King Ning Yuanxian na ang bastard na iyon ay mayroon ng bagay kay Ningyan, maaaring iyon ay walang gaanong konsensya, subalit iyon ay talagang gustong-gusto ni Ningyan at ang batang iyon ay talagang nahulog na ng lubusan. Sinabi ni Princess Ninghan na si Yon Mengzi ay tumungo upang i-persuade si Prince Lian ang takbo sana ay banayad na, subalit si Consort Ying ay bigla na lang hamarang. Ganito ang reaksyon ni King Ning Yuanxian sa kanyang narinig, so sambit niya sa kanyang isip, so iyon daw pala ang rason kung bakit walang nangyayaring anumang progreso. Sinabi ni Princess Ninghan na ipaubaya na nito sa kanya ang patungkol sa bagay na iyon. Well, sambit naman ni King Ning Yuanxian sa kanyang isip, kahit na iyon pa ay isang imperial consort, hindi nun magagawang pigilan ang kanyang Xiaohan. Xiaohan, sambit niya, since ito ay bumalik sa pagkakataong ito, ano raw ba kaya kung manatili muna ito rito sa loob ng ilang araw, iyon daw ba ay ayos lang, subalit sumagot si Princess Ninghan na mayroon pa siyang maraming hindi tapos na mga task. At once na ma-handle niya ang personal matter na ito, kailangan niya nang bumalik agad upang maghukay sa susunod na ancient ruin, kung kaya sa ngayon siya ay mananatili muna rito sa loob ng 2 araw. Sa pagkakataong ito ay nakadiskubre sila ng napakalaking ancient underground palace, subalit hindi nila mapuwersa ang kanilang daan dahil kapag kaganoon ang ginawa nila maaaring makasira sila ng mga cultural relics, at iyon ang bagay na ipinaaasikaso sa kanya at ng iba pa ng kanyang master sa pagkakataong ito. Ano, sambit ni King Ning Yuanxian sa kanyang isip, isang napakalaking ancient civilization site kung mahuhukay, gaano raw ba kaya katindi ang magiging advancement ng mundo? Sa muli ay tumungo ang commander ng Chenio City sa residence ng 5th Prince, kiniklaim na tumungo upang arestuhin si Kutuhuan. Gayunpaman, pagkatapos na i-deny ni Prince Ningxing ang presensya ni Kutuhuan sa kanyang residence, ang commander ay pansamantalang nag-retreat. Sa loob ng residence ng Marquis of Changping o ni Prince Ningxing ay sinabi ni Xinlang na ang susunod, kailangan nilang isagawa ang 2 bagay. Una, kailangan nilang humiling sa hari na sila ay bigyan ng base, at ang Northern Garden Hunting Ground ay ang pinaka-perpektong lugar. Hindi trip ng Majesty ang mga kaya ang lugar na iyon ay matagal nang abandonado, ang lugar na iyon ay saktong-sakto lang na maging kanilang base. Hindi lang sa maaari silang makapagsanay ng mga hukbo doon, maaari rin silang makalikom ng matinding yaman.
Ang Northern Garden Hunting Grounds ay mayroong lawak na libo-libong mo ang lawak at pagka-remote nun ay sapat, iyon ay ang best na lugar upang maging kanilang stronghold. Okay tayo ni Prince Ningxing kung ganun siya ay tutungo agad sa kanyang ama upang hilingin ang bagay na iyon, subalit sumabat si Xinlang na mas mainam kung siya na lang. Siya nga pala ang dahilan kung bakit ito nasabi ni Xinlang ay dahil kahit na si Prince Ningxing ay biological son ni King Ning Yuanxian, ang kataga nito ay hindi kasing bigat at effective sa kataga ni Xinlang dahil nga sa ito ay hindi gusto ng hari. Indeed sambit naman ni Prince Ningxing sa kanyang isip although ang Northern Garden Hunting Grounds ay ilang taon nang abandonado, iyon pa rin ay isang royal hunting ground. Ang lugar na iyon ay napakalawak, kaya ang humiling sa kanyang ama na iyon ay igawad sa kanya ay isa lamang wishful thinking. Sinabi ni Xinlang na ang bagay na ito ay kailangang masettle sa loob ng 3 araw pagkatapos nun ay magre-recruit sila ng mga sundalo, at mag-e-enlist ng 2,000 hukbo sa pinaka-maiksing panahon. Nagtanong si Lan Baliu kung ang gagawin ba nilang recruitment ay gaya nung ginawa nito noon magsi-set up ng mga stalls, o tugon ni Xinlang. Hasambit ni Lan Baliu sa kanyang isip talaga raw bang makaka-recruit sila ng mga sundalo sa ganitong paraan. Young Master Xin sambit naman ni Yi Chen umano'y ang kanyang 200 mga tao ay malapit nang pumasok sa kapital. Sinabi ni Xinlang na sa 200 na iyon ang 100 ay ang siyang magiging core troops nito at ang natitirang 100 naman, ay gusto niyang e-train bilang intelligence elites. Magtatayo sila ng intelligence organization na mas advanced pa kaysa sa Heishui platform. Ang Heishu platform na tinutukoy ni Xinlang ay ang Blackwater Organization. Kung ganun tugon ni Yi Chen kung ganun susundin niya ang orders nito ng walang pag-aalinlangan, Young Master sabat naman ni Lan Baliu. Umano'y sa ngayon si Prince Ningxing ay hindi pa umaangat kaya ang mga outsiders ay hindi makakakita ng pag-asa sa pakikipaglaban nito para sa trono kaya natitiyak niyang ang mga highly skilled warriors ay hindi magiging willing na sumali sa kanila, magiging napakahirap para sa kanila na makarecruit ng mga elite warriors. Sinabi ni Xinlang na gusto siyang bigyan ng hari ng 2,000 tao 1,000 mula sa elite Imperial Guards at 1,000 mula sa elite border troops, subalit siya ay tumanggi dahil sa ang gusto niya ay ang magsimula sa scratch mag-recruit ng bagong mga tao, i-recruit yung mga taong mayroong special bloodlines. Ngunit master sabat ni Lan Baliu ngunit ang mga taong katulad nila na mayroong special bloodlines ay napaka-rare. Sinabi ni Xinlang na ang mga tao sa mundong ito ay more or less mayroong martial bloodlines maging ito man ay mataas o mababa maging ang mga katulad nga ni Jin Wukong ay mayroon ding martial bloodline, napahatching si Wukong. Subalit passionate na dagdag ni Xinlang mayroong isang grupo ng mga taong walang anumang bakas ng martial talent ang kanilang mga bloodline ay blankong blonde ka mga total trash at worthless. Kapansin-pansin ang tinging ibinigay ng 3 kay Xinlang dahil ang sinabi niyang iyon ngayon lang ay malinaw na naglalarawan sa kanya. Hasambit ni Xinlang sa kanyang isip anong mga tingin ito raw ay kalabisan naman. Ubo niya ang grupo ng mga losers na ito ay hindi lang lakang pagdating sa lakas, subalit maging ang intelligence ng mga ito ay napakababa rin. Kung kaya ang mga ito ay tatawagan niya bilang blank bloodlines, o kaya naman zero bloodlines. Kailangan nilang makahanap ng 2,000 ganoong uri ng mga losers at gawing bagong mga sundalo pagkatapos nun sa loob ng ilang buwan, ang mga iyon ay sasanayin nila upang maging pinakamalakas na army isang invincible na elite force, na mayroong combat power na 1 laban sa 4. Sa kanyang isip ay napatanong si Prince Ningxing kung papaano mo naman daw ba madidetermina kung ang isa ay mayroong blank bloodline inilahad ni Lan Baliu na kahit pa na talagang nag-e-exist ang mga blank bloodlines na ito na sinasabi nito malamang na ang mga iyon ay napaka-rare, kaya papaano sila makakahanap ng 2,000? Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Yi Chen na kahit na magawa pa nitong mahanap ang 2,000 mga blank bloodline losers na iyon, papaano naman daw ba nito mate-train ang mga iyon upang maging isang elite invincible force sa loob lang ng ilang buwan? Well sambit ni Xinlang kung ganun ang deployment para sa susunod na 4 na buwan ay nakaset na, siya ay hayaan ng mga itong mag-summarize. Step 1 hihilingin niya sa Majesty ang Northern Garden Hunting Grounds upang maging kanilang base camp. Step 2 sila ay gagamit ng 5 times na regular pay upang makarecruit ng 2,000 blank bloodline losers.
Step 3 ay gagamitin nila ang susunod na 3 hanggang 4 na buwan upang i-train ang 2,000 losers na ito upang maging strongest army, isang invincible elite force. Step 4 ang Majesty at ang Hari ng Chu ay magdadaos ng border hunt ang kanilang 2,000 bagong hukbo ay i-annihilate ang 5,000 hukbo ng Hari ng Chu makaka-achieve ng great victory maghahatid ng glory sa Majesty at sa Yu Kingdom at mula doon, ang Marquis of Changping household ay aangat na sa great heights. Kung kaya everyone ang mga ito ay mag-work hard sa kanya-kanyang mga task makipagkarera sa kanya mag-build ng achievements every second counts, ang kanilang meeting ay dito na magtatapos. Sa kanyang isip ay inilahad ni Lan Baliw na natitiyak niyang hindi nagki-claim lang ng walang basihan si Young Master Shin kaya hindi raw ba kaya na ito ay nakadevelop ng kung anong bago sa kanyang isinasagawang experimentation. Ang tanong bakit naghahanap si Shin lang ng mga blank bloodline losers, ang sagot ay dahil sa ilang araw na ang nakararaan habang siya ay naghahandle ng mga discarded materials, mayroong aksidenteng nangyari. Isang servant na walang anumang bloodline ang aksidenteng natusok ng discarded material, at ang golden bloodline parasite ay pumasok sa kanyang katawan. Ang servant ay hindi namatay mula sa body rupture sa halip, ito ay sumailalim sa malaking transformation. Ang strength, mental power, agility at iba pang mga attributes nito ang lahat ay nag-improve ng husto although wala sa level ng mga martial masters, ito naman ay higit na nakahihigit kung ikukumpara sa ordinaryong mga tao. Pagkatapos nun ay nag-conduct si Shin lang ng ilan pang dagdag na mga experiments ang lahat ay naging matagumpay, at natuklasan niyang ang golden bloodline parasite ay maaari lamang matransform ang mga taong mayroong blank bloodline. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin lang na hindi ba't ang bloodline nung 10 mga pulubi ay nagbago rin hindi ang mga iyon ay hindi nagbago ang nangyari na-activate lang ang kanilang original bloodline energy, tanging ang mga zero bloodline lang na mga individual ang maaaring magkaroon ng pagbabago. Para sa ibang mga bloodline talents once na pumasok ang golden bloodline goo worm sa kanilang katawan agad-agad ay mag-trigger ng intense conflict, hindi makokontrol ng mga iyon ang golden bloodline goo worm gamit ang kanilang sariling lakas sila ay sasabog at mamamatay. Gayunpaman sa kabilang banda ang mga blank o zero bloodline individuals ay completely empty dust pagkatapos na makapasok ng golden bloodline goo worm sa kanilang katawan ay agad-agad na magsisettle walang mangyayaring rejection direktang kikilalanan ng goo worm ang kanilang mga katawan bilang sarili nitong tahanan. Sa kanyang paghakbang palabas ay idinagdag na ang paparating na transformation ay isang phoenix rebirth para sa maraming bilang ng mga tao, isang magarbong selebrasyon para sa mga taong ni-reject at nasa pinakamababang parte ng lipunan. Once na ang residence ng 5th Prince ay magkaroon ng makapangyarihang army, ang 5th Prince ay magkakaroon na ng capital sa kanyang pakikipag-compete para sa trono. Ang Southern Oo Kingdom ay ang pinaka-perpektong entablado, si Prince Ningxing ay aangat sa isang kisapmata at makakatayo na ng balikat sa balikat laban sa 3rd at Crown Prince. Knowledge is power hiyaw pa ni Shin lang, nang biglang dumating si Huang Fang. Master bungad nito mayroong babaeng bumisita nagtanong si Shin lang kung sino siya raw ay abala isa pa wala siyang na-provoke na kung sino mang babae kailan lang, ang isang lalaking tulad niya na mayroong matinding self-discipline ay napakabihira. Sinabi ni Huang Fang na tinatawag nun ang kanyang sarili bilang Ninghan, kasabay ng pag-ubo ay agad na bumaling si Shin lang siya raw ay tutungo na agad doon. Shin lang sambit ni Princess Ninghan makalipas ang ilang sandali sa loob ng hall siya raw ay bumalik sa capital sa pagkakataong ito, upang hanapin lang ito. Ano pagtataka ni Shin lang sa kanyang isip sabay tanong kung bakit. Sumagot si Princess Ninghan na ito ay gustong kunin ng kanyang master bilang disciple at gawing kanilang youngest junior brother. Ano hindi makapaniwalang sambit ni Shin lang sa kanyang isip gusto siyang kunin ni Master Zuo Si bilang disciple, si Pavilion Master Zuo Si ay isang individual na siyang kumokontrol sa mga rules ng mundo ito ay rektang paghila sa kanya patungo sa tugatog ng World Pyramid, tinanong si Princess Ninghan kung bakit siya. Siyempre tugon naman ni Princess Ninghan ito, dahil sa ito ay exceptionally talented. Sinabi ni Shin lang na wag na silang magpaligoy-ligoy pa Shin lang tugon ni Princess Ninghan so talaga raw palang ito ay napakatalino, kung ganun siya ay magiging straightforward na.
Si Ningyi at siya ay magkapatid na buo kaya sinusuportahan niya si Ningyi at iyon ang dahilan kung bakit ayaw niyang ito ay ma-involve pa sa struggle for succession ng kanyang pamilya. Ang Ningyi na tinutukoy dito ni Princess Ninghan ay ang Crown Prince. Sa patanong na paraan ay sumagot si Xin Lang na ngunit hindi ba't si Third Prince Ningqi ay nakikipaglaban din para sa succession at ang puwersang nasa likod nun ay higit na mas malakas kaysa sa kanya, kaya bakit hindi iyon ang subukan nitong pigilan sa halip na siya? Sumagot si Princess Ninghan na una ang nasa likod ni Ningqi ay ang Zhou at Zhong clan ang kapangyarihan ng mga iyon ay immense, at ang mga iyon ay nakapag-invest na ng malaki. Ang cost ng paghimok sa mga iyon na mag-withdraw ay magiging napakalaki gayunpaman sa kabilang banda ito at si Ningxing ay kakasimula pa lang ang kapangyarihan ng mga ito ay maliit, kaya ang cost ng paghimok dito ay napakababa. Pangalawa ang Zhou at Zhong clan ay parehong old aristocrats para sa kapakanan ng interest ng kani-kanilang mga pamilya, ang mga iyon ay nakahandang mag-operate within sa rules. Gayunpaman ito sa kabilang banda ay iba ito ay walang bottom line, at wildly unpredictable. Tinutulungan nito si Ningxing sa succession dahil sa ito ay nag-aalala na once na makuha ni Ningyi ang trono si-settle no ng score laban dito at sa Jin family tama raw ba? Well hanggat ito lang ay maging disciple ng kanyang guro wala nang mga ngahas pang mag-settle ng score laban dito o kaya naman sa Jin family. So tugon ni Xin Lang so lumalabas pala na siya ay kukunin ni Master Zhuo si bilang disciple dahil dito. Oo amin naman ni Princess Ninghan talagang ang bagay na ito ay kanyang request. Isa pa kahit na ito ay walang martial arts sa taglay nitong intelligence at talent, talagang ito ay deserving na maging disciple ng kanyang guro. Sa kanyang isip ay inilahad ni Xin Lang na hindi ito nagbitaw ng anumang harsh na kataga sa halip ito pa ay naging napaka-gentle gayunpaman, siya ay harap-harapan nitong hinahamak. Wala itong pake sa kung ano man ang nasa isip niya sa mga mata nito siya at si Prince Ningxing ay mga hamak lamang na langgam, kaya syempre sasabihin nito ang lahat ng walang anumang pag-aalinlangan. Ano dahil lang sa ito ay mag-aaral ni Master Zhuo si dahil lang sa maaaring ito ay ang siyang magiging susunod na master ng Tianai Haige Pavilion ganito na ito kamapang mata, muling nagsalita si Princess Ninghan. Xin Lang lahad niya kung ito ay willing ito ay dadalhin niya agad ngayon upang ma-meet ang kanyang master sila ay maghuhukay ng mga ancient relics siya ay naniniwalang sa intelligence na mayroon ito, isang mahalagang role ang gagampanan nito. Napansin ni Princess Ninghan ang ngising inagzod ni Xin Lang so sambit niya, so ito ay hindi sumasang-ayon tama raw ba? Oo tama ganoon nga tugon ni Xin Lang nagtanong si Princess Ninghan kung ito ba ay dahil sa pride nito, nasaktan niya ba ang pride nito? Ang bagay na ito'y mariing itinanggi ni Xin Lang inilahad na siya ay isang individual na nabubuhay para sa isang babae, nakahandang lumuhad at magbigay ng papuri araw-araw kaya ano naman daw bang uri ng pride ang mayroon siya? Ang iniisip niya lang ang sense of security ay dapat mong mahanap sa sarili mong paraan ang pag-asa sa iba ay malamang na hindi gagana isa pa ang pagtulong niya kay Prince Ningxing para sa succession ay hindi patungkol sa pagprotekte sa kanyang sarili o kaya naman sa Jin family, ginagawa niya ang bagay na ito dahil sa gusto niyang wasakin ang Zhou family. Ngayon ni-reject niya ito ang martial arts nito ay amazing ang Tianai Haige ay makapangyarihan kaya ano na, siya raw ba ay papatayin nito? Sumagot si Princess Ninghan na bakit niya naman gagawin iyon siya ay parte na ng Tianai Haige, siya ay hindi maaari pang maging involved sa succession ng kaharian o kaya naman makialam sa makamundong kapangyarihan. Good tugon naman ni Xin Lang, umano'y ang ikinakatakot niya sa lahat ay ang mga individual na bumubunot ng espada dahil lang sa isang disagreement. Xin Lang lahad ni Princess Ninghan talaga rong ito ay napaka-straightforward so paano naman daw ba si Zhuo Yichen, siya ba ay hahayaan nitong makita ang taong iyon? Sure tugon ni Xin Lang, maaari syempre. Ilang sandali pa ay nagpaabot ng pagbati si Yichen sa kanyang senior sister agad na nagtanong si Princess Ninghan, kung alam ba nito ang mga rules ng Tianai Haige. Ano sambit ni Yichen sa kanyang pagkabigla siya raw ay hamak lamang na registered disciple ni Master Zhuo Si, kaya papaano niya naman daw ba malalaman ang mga rules? Disciples ng Tianai Haige sambit ni Princess Ninghan sa malakas na boses lalong-lalo na ang mga disciples ng kanyang guro sila ay hindi dapat na makialam sa worldly power struggles, ito ay ang founding rule ng ilang malalaking organization.
Ang misyon ng kanilang Tianai Haige ay ang mag-excavate ng mga ancient civilization ruins, pangalagaan ang kapakanan ng mga tao at i-promote ang global civilization. Ang pakikialam sa royal power struggles ay mahigpit na ipinagbabawal. Hasambit ni Shin lang sa kanyang isip kung ganon, bakit nito sinusuportahan ang Crown Prince? Kung kaya Zuo Yichen, dagdag ni Princess Ninghan, bitawan nito ang lahat at sumama sa kanya ngayon din bumalik sa Tianai Haige, ipagpatuloy ang cultivation, at magsilbi bilang martial scholar ng Tianai Haige. Hasambit ni Shin lang sa kanyang isip, talagang ito raw ay clever. Alam nitong si Kutuhuan lang ang kanilang bukod tanging military talent, kung wala ito sila ay mawawalan ng bagong invincible army, mawawalan ng commander, at sila'y hindi na makakapag-train pa ng bagong army. Inilahad ni Yichen na nung siya pa ay ang Great Bandit na si Kutuhuan, siya ay nagtrabaho para sa Crown Prince, kung kaya, bakit hindi nito in-enforce sa kanya ang mga rules na ito noon? Well, tugon ni Princess Ninghan, ang sinasabi nito ay mayroong sense, subalit sa ngayon, ay nasabi niya na ang mga rules. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin lang na ni hindi man lang sinubukang mag-argue ni Princess Ninghan, at ang mas malala, malinaw nitong inaamin ang kanyang pagiging double standards. Maaaring tulungan ni Kutuhuan ang Crown Prince, subalit kapag ka si Prince Ningxing ay hindi maaari, si Kutuhuan noon ay nilason, ngunit wala man lang kahit na isang tumindig para sa kanya. Sa mga mata nito si Kutuhuan ay hamak lamang na insignificant character. Fine lahad ni Yichen, kung ganun magmula ngayon siya ay hindi na disciple pa ng Tianai Haige o kaya naman ni Master Zuo Si, pakiusap sabihin nito doon sa matanda na siya ay i-expel na mula sa sekta. Sinabi ni Princess Ninghan na kapag ka ito ay umalis sa Tianai Haige ang martial path nito ay maaaring hindi na mag-advance pang muli, subalit sumagot lang si Yichen na ang pangakong nabitawan na ay hindi na maaaring bawiin pa. Kung ganun, tugon ni Princess Ninghan, kung ganun siya ay aalis na, at ganoon na nga ang ginawa niya. Kutuhuan lahad ni Shin lang, nararamdaman ba nito ang contempt na nagmumula sa kalangitan at mga ulap? Buntong hininga lang ang isinagot ni Yichen. Kung ganun lahad ni Shin lang, kung ganun sila ay mag-work hard since pinoprotektahan nun ang Crown Prince, tutulungan naman nila ang Highness Ningxing sa succession at yuyurakan ang Crown Prince sa ilalim ng kanilang mga talampakan. Hindi ba't ang babaeng iyon ay matayog at untouchable, pues bubunutin nila ang bawat balahibo mula sa mga pakpak nun at itatapon ang hinubad nung damit sa cesspit. Kasabay ng paghakbang ay idinugtong na hindi niya alam kung kailangan bang tumae ng mga fairies, ang alam niya lang once na ang mga iyon ay kumain ng tae, ang mga iyon ay hindi na magiging fairies pa. Young Master, sabat naman ni Yichen, siya raw ay sumasang-ayon sa first half ng sinabi nito, subalit yung second half, iyon daw ay medyo disgusting. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin lang na ang ganoong uri ng lofty contempt at aloofness, ang babaeng iyon ay katulad ni Qiu Yao. Si Qiu Yao ay proud at lonely, nire-reject ang sino mang lumapit, yet maihahalin tulad sa sikat ng araw na kahandang protektahan ang lahat sa ilalim ng kanyang mga pakpak, malamig sa labas subalit mainit sa loob. Sa kabilang banda si Ninghan naman ay ang exact opposite, sa labas ay carefree at straightforward, hindi mo masasabing mainit subalit kung walang hangin mukhang approachable, yet ang puso ay balot ng coldness, isang uri ng coldness na ang tingin sa lahat ay hamak lamang na mga langgam. Well, sa ngayon oras na upang hanapin ang hari, at simulan ang unang step. Si Princess Ninghan ay tahimik na umalis sa capital, subalit mayroong isang dumating na mayroong maraming tagahanga. Nag-attract ng libo-libong mga tao at ang individual na ito ay si Zhong Shishi, ang legitimate daughter ng Zhong family. Sa pagkakataong ito siya ay tumungo sa capital para sa isang marriage meeting, sa anak na lalaki ng Imperial Martial Prince. Ang babaeng ito ay fiery at domineering, hindi isang prinsesa, ngunit kung umasta ay higit pa. Ito ay ang parehong babaeng nagbigay ng injury kay Mulan noon sa capital, at ang lahat ng iyon ay ginawa nito dahil lang sa ang backer nito ay ang Zhong family, ang pinakamatandang noble house ng Yu Kingdom. On the surface, ang teritoryong hawak ng Zhong family ay mayroong lawak na mahigit sa 10,000 square kilometers, sa madaling sabi 4 na beses na mas malawak kaysa sa teritoryo ng Suklan, at maging ang northern half ng Jiangxi province ay pag-aari rin ng Zhong family.
Bilang pagkukumpara si Duque Bayan-Shao ay mayroon lamang kontrol sa 3 counties, ito ay ang siyang naghahandle sa lahat ng mga military affairs, subalit ipinapaubaya ang civil governance sa mga U officials. Sa pagkakataong ito nga ay in-appoint niya si Zhang Chong na maging deputy governor ng Yanzhou, nagsisignal ng transfer of power kay King Ning Yuan Xian. Gayunpaman sa kabilang banda si Zhong Yao ay iba, ito ay mayroong kontrol sa parehong military at civil affairs, hayagang nagkukomand ng malaking bilang ng army na nasa 100,000. Bukod pa dun sila ay nakaestasyon sa front lines bilang pangharang sa Chu, isa sa mga dahilan kung bakit mahirap para kay King Ning Yuan Xian na i-offend ito. In-appoint ni King Ning Yuan Xian si Duque Bayan-Shao bilang Minister of Military Affairs, subalit ipinadala ni Zhong Yao ang kanyang kapatid na si Zhong E upang magsilbi bilang Deputy Minister ng Capital. Ang mensahe ay malinaw, ayaw ni Zhong Yao na magpalupig kay Duque Bayan-Shao. Wala nang ibang magawa pa. In-appoint ni King Ning Yuan Xian si Zhong Yao bilang Grand Marshal. Alam ng langit na ang posisyon na iyon ay mahigit sa 100 taon nang na-abolish, subalit ito ay ni-revive ni King Ning Yuan Xian upang masatisfy lang si Zhong Yao, at mula doon, 20 taon nang hindi pumapasok si Zhong Yao sa kapital. Sa Vermilion Bird Avenue patungo na sana si Xin Lang sa palasyo ng hari upang mag-request ng access sa Northern Hunting Grounds, gayunpaman, siya ay naantala ng mga taong paparating. Tabi-tabi sigaw ng isang babae, Master Sambit naman ni Wu Lei, ito raw ay ang cavalry ni Zhong Shishi. Sa sumunod na panel ay ipinakita si Zhong Shishi, sambit ni Xin Lang sa kanyang pagkabigla, ito ay si Zhong Shishi, so talaga raw palang ito ay isang baby face na mayroong maumbok na figure, ito raw ay napakaganda. In every way kaya nitong makipag-rival kay Mulan, Eastern at Western Pearls, absolutely unmatched. Gayunpaman siya ay mayroong grudge laban dito, minsan na nitong inatake ang kanyang Mulan, kaya ito'y paghihigantihan niya sooner or later. Tabi-tabi sigaw ni Zhong Shishi sa mga tao, ang mga ito raw ay wag hamarang sa daan. Grabe, sambit ni Xin Lang, ito raw ay lubhang napakayabang, naglilid ng ganito karaming mga kabalyero upang pumasok lang sa kapital, ngunit since sila ay mayroong bagay na kailangang asikasuhin sa araw na ito, mas maiging tumabi na muna sa ngayon. Thus ang ginawa nila'y ganoon na nga pinadaan ang cavalry ni Zhong Shishi. Grabe, sambit ni Xin Lang, nang makita ang umbok kailangan niya rong aminin, ang babaeng ito ay talagang mayroong napaka-amazing na figure. Gayunpaman sa hindi malamang dahilan, ito ay napansin ni Zhong Shishi agad na lumingon, nagtanong kung ano ang tinitingin-tingin nito, dudukutan niya raw ang mga mata nito. Ang kanyang mga kabalyero'y agad na nagpakawala ng mga palaso, habang ang grupo naman ni Wu Lei ay agad na kumilos upang protektahan ang kanilang young master. Ganito ang naging reaksyon ni Xin Lang. Sa kanyang isip ay napatanong kung papaanong nangyaring mayroong ganito ka-domineering na babae sa mundo. Si Princess Malaking Buldit ay mayabang, ngunit iyon ay tumatahol lang, marahil mayabang kung dumadaan sa lansangan, ngunit hindi nangangahas na manakit ng mga commoner. Subalit sa kabilang banda ang Zhong Shishi na ito ay agad-agad na nagpapakawala ng mga palaso nang walang anumang pag-aalinlangan. Gayunpaman sa hindi inaasahan, si Zhong Shishi ay hindi na nag-press pat, tumuloy na lang. Well, sambit ni Xin Lang, saka na lang nila pag-usapan ang patungkol sa Zhong Shishi na iyon, sa ngayon ay pumasok na lang muna sila sa palasyo. Mula rito ay lumipat ang eksena sa loob ng Royal Palace, kung saan nagtanong si King Ning Yuan Xian kay Xin Lang kung talaga bang ito ay ang siyang sadya ng pagpunta ni Ning Han dito. Sumagot si Xin Lang na siya ay hinimok nung sumali sa Tianai Haige at maging registered disciple ni Pavilion Master Zhuo Si, at gusto rin nun na siya ay mag-withdraw mula sa struggle for succession. So dismayadong sambit ni King Ning Yuan Xian, so iyon daw pala ay bumalik rito sa pagkakataong ito para lang sa bagay na iyon, parang ganoon na nga nonchalant na tugon ni Xin Lang, mukhang gusto pa atang budburan ng asin ang sugat. Sa kanyang isip ay inilahad ni King Ning Yuan Xian na bukod sa pagiging heir ng Tianai Haige, si Ning Han ay kanya ring anak, subalit ang pangahas naman nung mag-overstep sa kanyang bounds ng ganito, si Xin Lang ay kanyang subject, kaya naturally siya lang ay mayroong karapatang magdisiplina rito. Ang Tianai Haige ay walang karapatang makialam, at ang matter of succession ay mas lalong isang bagay na hindi dapat na pakialaman ng mga outsiders.
Si Xinlang ay better though ito ay pangahas at hayagang nagdeklarang tatalunan niya ang Crown Prince at Third Prince sa pamamagitan ng pagsuporta kay Ningxing at least, ito ay naglalahad ng malinaw at hindi naghahanap ng anumang outside pressure. You scoundrel, pasigaw na lahad niya sa ating bida, ito ay hindi tumatapak dito maliban na lang kung mayroon itong kung anong mahalagang bagay na sadya, pues ano ang nagdala sa walang hiya nitong pagmumukha rito, ito raw ay magsalita. Your Majesty, tugon ni Xinlang, nagtanong kung naaalala pa ba nito yung sinabi niya nung nakaraan. Sa ngayon ang Chu at Jun ay nagtutulungan at sa mesa ng negosasyon, ang hari ng Chu ay tiyak na hindi magbibigay ng kompromiso. Gayunpaman siya ay mayroong paraan upang marisolba ang dispute na ito. Anong paraan, tanong naman ni King Ning Yuan Xian. Borderland hunting, tugon ni Xinlang, hanggat sila lang ay manalo sa hunt, ang hari ng Chu ay magko-concede. Sinabi ni King Ning Yuan Xian na ang Yu at Chu ay mayroong tradisyon ng borderland hunting, subalit ang Chu at Yu ay wala. Tama, ganoon nga, tugon ni Xinlang, kaya maaaring ang Chu ay hindi sumang-ayon patungkol sa bagay na ito at kahit na iyon pa ay sumang-ayon, iyon ay hinding-hindi susuko. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nila iyong bigyan ng impresyon na ang Chu ay ang siyang nakatakdang manalo kung sakaling magkaroon ng borderland hunting upang manalo, sa ganoong paraan lang nila mabubulag ng greed ang judgment ng hari ng Chu. Halimbawa na lang sila ay mag-propose ng 2,000 bagong hukbo upang harapin ang 5,000 elite soldiers ng Chu, tiyak na hindi mare-resist ng hari ng Chu ang temptation, tiyak na iyon ay sasang-ayon sa borderland hunt, at nitatanggap pa ng mga outrageous na kondisyon kagaya na lamang ng pagsuko sa 23 mga fortress, paghingi ng tawad ng personal, at nipagbabayad ng 800,000 gintong barya. Ano, hindi makapaniwalang tugon ni King Ning Yuan Xian, territorial cession, apology at compensation. Teka lang kid, sa isang border hunt dapat na ang terms ay reciprocal, ibig sabihin, kapag ka sila ay natalo kailangan din nilang magsuko ng 23 mga fortress, humingi ng tawad ng personal, at magbayad ng 800,000 gintong barya. Sumagot si Xinlang, na ngunit siya ay confident na sila ay mananalo. Ang kanyang bagong army ay destined na makapangyarihan at invincible, unprecedented. Hasambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip, so ang kid na ito ay napaka-confident na naman. Kung ganon, lahad niya kay Xinlang, sino ang magiging commander ng bagong army na ito? Syempre, tugon naman ni Xinlang, syempre si Highness Ningxing, iyon ay ang personal na maglilid sa border hunt. Hasabat ni King Ning Yuan Xian, then pagkatapos iyon ay aangat sa tuktok, tama raw ba? Exactly, tugon ni Xinlang, subalit syempre ang pinaka-makakagain sa lahat ay ang Majesty pa rin, since muli nitong yayanigan ang mundo gamit ang sarili nitong lakas. Nagawa na nitong matalo ang hari ng Wu, subalit ang hari ng Chu ay formidable, iyon ay hindi pa nito natatalo, at sa katunayan ito pa ay nag-suffer ng ilang mga losses. Gayunpaman, kapag ka sila ay nanalo sa border hunt na ito ang Yu Kingdom ay magkakamit ng tagumpay ng hindi sumasabak sa digmaan, makakagain ng malaking benefits, at sa muli ang Majesty ay mag-a-ascend sa pinakatugatog ng pagkahari. Hatugon ni King Ning Yuan Xian, umano'y hindi mo dapat nabilangin ang mga manok bago mapisa, ito raw ay tumigil sa pagyayabang, subalit Your Majesty, sabat ni Xinlang, subalit ang mga ginawa niyang pagyayabang noon ay nagkatotoong lahat. Sa kanyang isip ay inilahad ni King Ning Yuan Xian na ang kanyang flaw ay ang pag-dislike sa ordinaryo, siya ay nananabik sa excitement at sugal, kaya ang temptations na ito na ihinahain ni Xinlang ay talagang napaka-irresistible para sa kanya. Though ganoon ang sinabi niya, tinanggihan niya si Xinlang, nagsabing ang bagay na ito ay nangangailangan ng karagdagang diskusyon, ang paraan nito ay lubhang napaka-absurd upang seryosohin. Malamang sa malamang na alam na nito na siya ay hindi sasang-ayon, kung kaya, ano ba talaga ang ipinunta nito rito sa araw na ito? Well, tugon ni Xinlang, lumalabas na mukhang wala siyang anumang bagay na may tatago mula sa Majesty. Well, ang lagay daw kasi ang residence ng Marquis of Changping ay lubhang napakaliit at sa ilalim ng maraming mga mata, iyon ay hindi suitable na gawing secret training grounds para sa mga bagong hukbo. At since hindi rin naman ini-enjoy ng Majesty ang pangangaso, ano raw ba kaya kung ipahiram na lang muna nito sa kanila pansamantala ang abandonado na Northern Garden hunting grounds? Nag-alburuto si King Ning Yuan Xian sa kanyang narinig, inilahad sa kanyang isip na sabi na nga ba, ang scoundrel na ito ay hindi pupunta rito ng walang anumang motibo.
Well, sa ngayon mas maiging pagtrabahuan niya ito bago bigyan, nang hindi nito isiping maaari nitong makuha ng basta-basta lang mula sa kanya ang kahit na anumang bagay na gustuhin nito. Hasambit niya kay Shin lang gusto nito ang Northern Garden Hunting Grounds subalit, nang biglang maririnig ang boses ng isang babae tinawag na ninong o godfather si King Ning Yuan Xian at mapag-aalaman, na ito ay walang iba kundi si Zhong Shishi. Si Zhong Shishi ay agad na tumalon at yamakap sa braso ng Hari Shishi sigaw ni King Ning Yuan Xian ang babae at lalaki ay kailangang panatilihin ang proper distance. Ito ay isang young lady na sumusunggab sa braso ng isang lalaki ito raw ay napaka-improper. Gayunpaman tila mukhang walang narinig si Zhong Shishi godfather lahat niya mayroon siyang bagay na gustong makuha, at iyon ay kailangan nitong ibigay sa kanya. Sinabi ni King Ning Yuan Xian na kung ganun sabihin muna nito sa kanya kung ano iyon nang biglang, napansin ni Zhong Shishi ang presensya ni Shin Lang. Malibog sigaw niya so actually ito raw pala yung malibog kanina godfather baling niya sa hari dalawang bagay ang gusto niya una ang mga mata ng malibog na ito at pangalawa, siya ay nagdala ng 2,000 cavalry sa capital at walang mahanap na matitigilan, kung kaya hinihiling niya na ipahiram muna nito sa kanya ang Northern Garden Hunting Grounds. Damura ni Shin Lang sa kanyang isip, ang Demon Queen na ito ay bigla na lamang lumitaw sa kung saan. Godfather dagdag ni Zhong Shishi sa hari ito raw ay ang siyang pinaka nagmamahal sa kanya iyon daw ba ay ibibigay nito sa kanya o hindi umano'y kung hindi, siya ay lilikha ng eksena. Shishi lahad ni King Ning Yuan Xian what a coincidence, subalit ang bagay na hinihiling nito ay ibinigay niya na sa taong iyon. Ano sambit ni Zhong Shishi sabay baling kay Shin Lang ibinigay sa taong ito, ngunit actually kung titingnan ng maigi, ang taong ito ay higit na mas maganda kaysa sa isang babae. Sayang lang at siya na si Zhong Shishi ang gusto lang ay ang mga heroic at malalakas na mga lalaki, katulad na lamang ni Zhu Hangzhou. Ikaw sino ka pa sigaw na tanong niya sa ating bida, na agad namang nagpakilala. Halapit ni Zhong Shishi so ito raw pala ay si Shin Lang ang son-in-law ni Jin Zhou, at husband ni Jin Mulan. So lumalabas daw pala na ang Jin Mulan na iyon ay hindi lamang malala pagdating sa martial arts, mayroon ding malalang taste pagdating sa lalaki. Umano'y papaanong nangyaring pinili no ng isang pretty boy na tulad nito na puro looks lang at walang anumang silbi, lumalabas na mukhang ang babaeng iyon ay hinding-hindi makakahabol sa kanya sa buhay na ito pagdating sa beauty at figure, lalong-lalo na sa pagpili ng magiging asawa. Umangat ang blood pressure ni Shin Lang sa kanyang narinig umano'y ang pangahas naman ng babaeng ito, ang pangahas naman nitong magsalita ng ganito laban kay Mulan. Shishi lahad ng hari talaga rong ibinigay niya na kay Shin Lang at Ningxing ang Northern Garden Hunting Grounds upang magsilbing kanilang military training grounds kaya ano raw ba kaya kung ang Western Garden Estate na lang ang ibibigay niya rito, iyon ay higit na mas comfortable kaysa sa Northern Garden. Ang Western Garden Estate na tinutukoy ni King Ning Yuan Xian ay talagang hamak na mas mainam kung ikukumpara sa Northern Garden Hunting Grounds dahil bukod sa iyon ay mayroong mga pavilion at towers, mayroon ding magagandang mga tanawin at sa katunayan, iyon ay ang summer retreat ni King Ning Yuan Xian. Sa kanyang isip ay sinabi ni Zhong Shishi na sa mundong ito ay walang sino man ang maaaring umagaw ng kahit na anumang bagay mula sa kanya halahad niya sa hari kahit na iyon ay ibinigay na nito sa taong ito iyon ay kukunin niya ng personal sabay dagdag sa kanyang isip na maging sining yan nga ay natalo sa kanya noon umiyak nung sila ay bata pa inaagawan niya lang ng gamit, kaya ano naman daw ba ang magagawa ng isang hamak lamang na live-in son-in-law na ito kung ikukumpara doon. Hay buntong hininga ni King Ning Yuan Xian ang lawless little ancestor na ito after all ito ay hindi niya sariling anak kaya hindi niya ito maaaring madisiplina ng husto, besides sila pa rin ay umaasa sa Zhong family sa pag-stabilize sa border. Sinabi ni Zhong Shishi kay Shin Lang na ibinigay ng Majesty rito ang Northern Garden Hunting Grounds sige lang ito ay tumungo doon, ngunit siya rin ay susunod upang iyon ay kunin ng puwersahan ito'y palalayasin ano naman daw ba ang magagawa nito mayroon siyang 2,000 mga tao ilan daw ba ang mayroon ito, ano kailangan pa raw ba nilang maglaban hanggang sa ang dugong dam anak ay magmistulang ilog. Sa patanong na paraan ay sinabi ni Shin Lang na narinig niyang in-injure nito ang kanyang asawa. Tama ganoon nga kumpirma ni Zhong Shishi iyon ay pinaubo niya ng dugo ano naman ang martial arts nun ay napakalala, kasalanan niya ba iyon?
Nagtanong si Shinlang kung narinig na ba nito ang patungkol sa kanyang martial arts, si Zhong Shishi ay umupo. Basura patapon puro palabas walang substance lahad niya kay Shinlang ni wala ngang sapat na lakas upang makipagsiping sa isang babae, talagang napakabihira lang ang mga losers na tulad nito sa mundo. Congratulations pa sarcastic na tugon ni Shinlang ang lahat ng sinabi nito ay tama. Well dugtong ni Zhong Shishi at least ito ay mayroong isang redeemang na quality, alam nitong ito ay isang loser. Inilahad ni Shinlang na since gusto nitong makuha ang Northern Garden Hunting Grounds at siya'y ganoon din naman, kaya ano raw ba kaya kung ito ay isettle na lang nila sa isang duelo. Isang duelo patanong na tugon naman ni Zhong Shishi umano'y ang bloodline ni Mulan ay napakahina ni iyon nga ay walang panama sa kanya noon paano pa kaya ngayon, kung noon iyon ay natalo sa kanya sa loob lang ng 10 moves malamang sa ngayon na 3 moves lang ang kakailanganin niya upang iyon ay mapaubo ng dugo. Hasabat ni Shinlang nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito, hindi naman ang kanyang asawa ang makikipagduelo kundi siya. Napareact si King Ning Yuan Xian sa kanyang narinig, napatanong kung ano ang pinagsasasabi ng scoundrel na ito. Nagtanong si Zhong Shishi kung talaga ba isang bagay naman na kinumpirma ni Shinlang sila raw ay magkakaroon ng duelo, at ang mananalo ay ang siyang makakakuha sa Northern Garden Hunting Ground. Agad na nagtanong si Zhong Shishi kung kailan sumagot si Shinlang na 3 araw mula ngayon, at ang duelo nga sa pagitan ng dalawa ay ikinasa. Si Zhong Shishi ay agad na tumakbo palabas sinabihan si Shinlang na kung ganun bawal mag-back out teka lang saglit pighil ni King Ning Yuan Xian, ngunit si Zhong Shishi ay hindi na nagpapigil pa. Habang tumatakbo ay inilahad ni Zhong Shishi sa kanyang isip na nung una niya palang iyong makita iyon ay hindi niya nagusto at nang malaman niyang iyon ay husband ni Jin Mulan ang kanyang nararamdamang dislike para doon ay mas lalo lang lumala. Princess of Jianxi City, Princess of Xuanwu City sila'y parehong tinatawag na Pearl subalit, ano naman daw ba ang karapatan ng Jin Mulan na iyon na maihanay sa kanya? Nonsense sigaw naman ni King Ning Yuan Xian kay Shinlang si Zhong Shishi ay pumarito lang para sa isang matchmaking visit at aalis din agad sa loob ng ilang araw, kaya mas maiging umalis na lang muna ito sa capital at umuwi na muna saglit. Kalahating taon na rin itong hindi umuuwi, kaya malamang na ito ay miss na ng family nito. Young Master Shin lapit ni Yunak Li ang martial arts ni Zhong Shishi ay higit na mas malakas kaysa sa asawa nito, at mas malakas din kaysa sa kay Princess Ningyan. Sumagot si Shinlang na alam niya sa kanyang taglay na lakas ang kaya niya lang gawin ay ang magtali ng manok at kahit na ang 100 pang tulad niya ay walang panama sa kalahating daliri ng babaeng iyon subalit, tinitiyak niyang kaya niyang manalo. Mariing idinagdag na minsan na nung pinaubo ng dugo ang kanyang asawa, kung kaya iyon din ay pauubuhin niya ng dugo. Young Master Shin lahad ni Yunak Li alam niya rong mayroon itong maraming tricks ngunit sa isang duelo, ang victory ay napagpapasyahan ng instant. Bago pa ito magkaroon ng pagkakataong makagamit ng anumang tricks tiyak na ito ay mapapabagsak na ni Zhong Shishi, isa pa ang babaeng iyon ay lawless kaya tiyak na iyon ay hindi magpapakita ng anumang awa. Hindi raw ba nito maaaring consider ang mga bagay na iyon, sa kasamaang palad ay sumagot lang si Shinlang na hindi na kailangan. Hasambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip, hindi raw ba kaya na ang kid na ito ay mayroon na namang kung anong binabalak. Nagtanong si King Ning Yuan Xian kung sigurado ba ito ay hindi malalagay sa anumang panganib. Salamat sa concern Your Majesty tugon ni Shinlang subalit tinitiyak niya rong walang anumang masamang mangyayari. Nonsense sambit ni King Ning Yuan Xian sabay balingwel lahad ni Shinlang since mukhang ang Majesty ay hindi tumututol, ibig sabihin ito ay sumasang-ayon. Idinagdag sa kanyang isip na malinaw na matagal na itong ang patient kay Zhong Shishi ngunit walang anumang magawa at malamang na ayaw din itong iyon ay tumungo sa matchmaking, kung kaya mukhang kakailanganin niyang mag-abot ng kamay.